Hello po, si Ruth Adkins po ito. I-discuss ko po sa inyo yung Tartarus. Nasimulan ko na po. So, ito po yung continuation. Ah, Ngayon po, naalala niyo po itong binigay ko sa inyo na what is Tartarus? Baliktad siguro ninyo nakikita. So, maraming nagtatanong sa atin kung saan ba dinala yung mga anghel na the angels who disobeyed Jehovah God during Noah's day. Nung pinarusahan sila ni Jehovah, saan sila dinala? No, maraming nagsasabi na ako po, ang paniniwala ko, doon lang sila sa kalangitan, doon sila dinala or sa dense darkness in a spiritual sense, no? Pero ayon po sa research ko, ang palang sinasabi ng 2 Peter 2:4 na sila ay itinapon sa Tartarus. Itinapon sila sa Tartarus. Ano po ba itong Tartarus, no? Sa Biblia, ang tinatawag na Tartarus, dinescribe mismo doon sa 2 Peter 2:4. Ang sinabi doon na they put them, or Jehovah put them in chains of dense darkness. Dense ay napakadilim, no? Tapos meron pang sinasabi na ang Tartarus ay lowest pit. Saan naman natin mababasa yon? Mababasa naman natin yon sa Psalm 88:6. Psalm 88:6. Ang sabi doon, you have put me in the lowest pit, no? In dark places, in a large abyss. So, kung iaano po natin, kung itatabi natin itong dalawang scriptures, no? Ang Tartarus ay tinatawag na large abyss. Kasi alam naman natin na ang mga si Satanas at ang mga demonyo ay itatapon o isahula sa Revelation 20:2 and 3, ihahagi sila sa abyss, no? So, ang abyss, ang sabi ng Biblia, dense darkness. Kung itinapon sila inilagay sila sa kalangitan, somewhere out there, sabi ng iba, yung black hole, no? Pero sa black hole, kung nandun sila sa loob ng black hole, may mga araw pa rin, may mga liwanag pa rin silang makikita, di ba? So, hindi po imposible na doon sila sa space kasi hindi na nga sila tinanggap sa kalangitan. So, alam po natin na ang kalangitan is yung either ang atmosphere natin, then out in the outer space, outside our atmosphere is also kalangitan din, which is the universe. So, iyan po ay nakikita ng mga tao. Tapos yung third heaven, yun yung dwelling place ng Diyos at ng mga anghel, mga espiritong persona sila. Hindi na sila tinanggap doon. No? Saan sila itinapon ng Diyos? Ang sabi, Tartarus. No? So, saan po ang Tartarus? Ang Tartarus, i-direct ko na po ang Tartarus actually ay yung oceanic trenches. Kasi in dense dark, tingnan niyo po itong drawing ko. No? Ito, Pacific Ocean to. Okay, I will stand up. Pacific Ocean. Baliktad lang po sa nyo kasi hindi ako marunong baliktad eh. Ito, Pacific Ocean po ito. Tapos yung ating dagat na nakikita natin 200 meters deep, yan yung tinatawag na epipelagic zone. Nandun po yung mga fish, yung mga mangingisda, nakakapag-fish sila dyan sa mga isda na nandyan sa epipelagic zone. Ang kasunod po doon ay mesopelagic zone or twilight zone. May nagpe-penetrate pa rin pong light dyan, pero blue na siya kasi na-absorb po ibang kulay ng sunlight. Nagkukulay blue na po siya,
no? Nawawala na ibang kulay ng light. O kaya pag nakikita natin, mukhang blue. So, yan pa rin po ay 200 meters up to 1,000 meters deep, no? From here to there is 300 meters siya. Yan po ang tinatawag na twilight zone ng dagat. Ngayon, beyond that, no? From 1,000 to 4,000 meters depth, yan ay tinatawag na bathypelagic zone or midnight zone. Kaya po tinawag na midnight zone, wala na po talagang light na pumapasok. Kahit yung blue color of light, wala na. Hindi na makapenetrate. Kaya tinawag na midnight zone. Pero naaabot pa rin po yan ng mga maraming oceanographers tools para malaman nila kung gaano kalalim yan. Tapos, ang susunod po nun, yung tinatawag na abyssal zone. Ito po ay 4,000 to 6,000 meters deep, no? Mula sa 4,000 to 6,000 meters deep, yan ang tinatawag nilang abyssal zone. Yan po ay na-discover nila noong 1947. Kaya pinangalanan nila na abyssal zone. Kasi akala nila siguro, yan na yung pinakamalalim. Kasi po ang abyssal or abyss, ang ibig sabihin niya, bottomless o malalim na malalim. No? Hindi pala nakikita. Ayan. Yan. Ayan po, abyssal zone. No, ito na po, from 4,000 to 6,000 meters. No? Kaya, sabi nila, ito na yung pinakamalalim, kaya tawagin nating abyss or abyssal zone. Abyssal pelagic zone. Pero, noong 1956 po, na-discover nila yung mga trenches. Ayan, tingnan natin. Ito pong trenches na to, ang pinakamalalim. Pinakamalalim po siya. Kasi kung titingnan po nyo, from 6,000 to up to 11,000 meters deep, no, or 10,990, no. Yan po ang pinakamalalim talaga sa dagat. Pero napaka-narrow niya. Ano po, yan ang product or a result of tinatawag natin na subduction. Ito pong plate na to, no? Ito po, tectonic plate yan, pumailalim dyan. Ito yung plate ng continental plate, no? Ito yung may continent dyan. Ito yung Asia. Ito po yung Asian continental plate. Ito naman yung oceanic plate sa Pacific Ocean. Pacific plate po yan, napakalaki niyan. No? So, pumailalim yan. Ito tumaas, pumailalim yan. Kaya, parang kumbaga, nagkabanggaan na yan, they pushed each other. Tumaas to, bumaba to. Kaya nagkaroon ng tinatawag na trenches. Yan. Sa napakalaki po nitong trenches na to, maabot po yan ng 40,000 kilometers sa Pacific Ocean. Nasa Ring of Fire po sila. Ngayon, ito pong tinatawag talaga ng Bible na biblical abyss, no? Or this is the lowest pit in dense darkness. Ito na po talaga siya yung kadiliman. Super dilim na po talaga yan. Kung dito po madilim, mas lalo na dito, ito madilim. Madilim na madilim, ito pinakamadilim. Ano po? So, sa science, sa oceanographers, ang tawag nila dyan, Hadal Pelagic Zone or Hadal Zone. Ito nakuha po nila dun sa Hades. Sa Hades, galing sa Greek word Hades, nang ibig sabihin pit, no? Pero itong abyss, nakuha din nila yan sa Greek word, pero nagbaliktad po, dapat pinalitan na lang po nila yan, no? Ito na yung naging abyssal zone, ito na yung Hadal zone. Bakit po?
Kasi po, kasi po, sa meaning lang ng word. Ako po naano ako naku-confuse ako sa abyssal zone at saka hidal zone. Kasi kahit na sa Roman tradition, na po, at saka sa Greek tradition, sinasabi talaga mas malalim pa ang tinatawag na abyss kaysa sa Hades. No. Isang example po ng ancient Roman tradition, sinasabi nila na um, ang Tartarus remain as the abyss of the world. O, tawag po nila, abyss of the world. Tapos sabi dito, it's below Hades. O, yung abyss daw, below pa sa Hades. No? The underworld. Yung Hades na tinatawag po ng tradition ng, what's this? Greek mythology. Ang Hades, underworld. Ano ibig sabihin nito? The world of the dead. No, yung mga patay nandoon. No. Pero sabi niya, mas malalim pa ang abyss of the world. Anong tawag nila doon? Tartarus. No. Tapos sabi dito, napakarami daw ang inhabitants ng Tartarus. And many were sentenced to Tartarus as punishment. Or, nagko-coincide po ito doon sa sinasabi ng Biblia sa 2 Peter 2:4 na ang mga masamang anghel o mga balakit na mga anghel ay itinapon sa Tartarus, no? Hindi pwedeng mabuhay ang mga tao doon. Bakit? Napakalalim na po, no? So ito po yung Tartarus. Yung mga trenches, doon po sila itinapon. So magtatanong po kayo, mga espiritu sila, no? Pwede silang mabuhay doon. Tama, pwede silang mabuhay. Pero, hindi sila pwedeng lumabas nung panahon ni Noe, nung after the flood. Hindi sila pwedeng lumabas. Bakit? Yun ang sinabi ng Biblia. Ano sabi dito sa 2 Peter 2:4? They were put in chains in dense darkness. Kung ang Diyos na po, ang kapangyarihan ng Diyos ang pipigil sa kanila na makalabas, no? Hindi na talaga sila makalabas doon sa Tartarus, dito sa trench na to. Malaki naman to sabi nga ng Biblia, large abyss, kasi ito 4,000 square kilometers. 40,000 kilometers long, no? Kaya sa Bible, binanggit na large abyss, ang akala natin large abyss yung ganyan, no, pabilog o malaking ganyan. So ang Biblia pala, pag sinabi niyang large abyss, napakahaba, no? Napakahabang abyss. Kasi 4,000 kilometers long, no? So large 'yon. Sa Bible, yung word na ginamit na long, no? Large, no? So doon sila itinapon dito po. Ito po yung Tartarus na tinatawag ng Biblia, no? Kahit sa ancient tradition ng Greek mythology at saka Roman tradition, ang Tartarus talaga ay yung pinakamalalim, no? Pinakamalalim na bahagi ng mundo, underworld. So pero yung Hades po, hanggang dito lang actually yan 12 feet lang Hades, no? World of the dead. Pero ang mga angels, disobedient angels will thrown into Tartarus. Yan. So ito po yung Tartarus. Large abyss, the lowest pit. Saan po nakalagay na sinabi ang abyss, ang large abyss is the lowest pit? Andito po yan sa Psalm 88:6. Kung bubuksan niyo po ang inyong Biblia, awit 88:6. Sinasabi po dito, sa English po, you have put me in the lowest pit, in dark places, in a large abyss. O saan po yon? Sa Tartarus o sa oceanic trenches along Pacific Ocean.
doon po sila itinapon ng Diyos. Hindi po sa kalangitan kasi hindi na nga po sila tinanggap eh. Ano po? So, paano sila napunta doon? 'Di ba? Kasi pwede naman silang nung panahon ni Noe, nung umulan, no, bumaha, pwede naman silang magpalit ng mula sa katawang tao, pwede naman silang maging anghel uli. Pero hindi nangyari 'yon. Bakit? Sabi nga ni Jesus, they take no note. Nung dumating yung baha, hindi sila nagbigay pansin. Enjoy na enjoy sila sa buhay nila, no? Para silang, kumbaga sila, maging hari sila, maging Diyos sila ng mga taong masasama. So when nagkaroon ng pag-ulan, bali wala sa kanila, ulan lang yan, no? Kahit hindi pa nangyari nung nakaraan, ulan lang naman yan. Maganda nga, no? Ulan, no? First time natin nagka-ulan, we will enjoy it, sabi nga, no? So, pero, nung 40 days and 40 nights na umulan, ano nangyari? Nagkaroon ng baha, no? Inapawan pati yung what do you call this? Yung mga bundok. Pero nangyari ito ng biglaan, hindi unti-unti. Paano? Kasi, yun nga, yung sinabi ko dun sa former video ko, yung durungawan ng langit, or the floodgates of the heaven poured into the earth, no? So, bumigat yung seabed, no? Kasi sobrang, kumbaga sa napaka daming tubig galing sa kalangitan. Pagbigat, nangyari yun nga, yung tinatawag nating plates. Itong plates na to, nagkaroon ng tinatawag na subduction. Dahil sa mabigat dito sa banda rito, ito naman dito, stable ang plates dito, tectonic plates. Stable siya. Ito, bumigat ng bumigat. Pero, natutulak siya papunta sa continental plate. Natutulok siya. Kaya anong nangyari? Yan, yung sinabi ko na, gumanon. Bumaba siya. No? Bigla siyang bumaba. Pak! No? Ano nangyari? Habang umuulan, nagkaroon pa ng waves or tsunami. No? Nagkaroon pa ng tsunami at pumunta doon sa lupa. No? Noon, hindi naman kasi hiwa-hiwala yung lupa eh. Ang lupa ay isang buong landmass. No? So, umapaw doon sa isang landmass na yon, umapaw doon yung tubig. Pshh! No? Kaya anong nangyari? Sabi ni Jesus sa Matthew 24:39, that the wicked ones in Noah's days took no note until the flood came and swept them all away. No, swept. Pag sinabing swept, anong nag-swept sa kanya? Yung crushing waves na sinasabi ng Psalm 88:7. Sabi ng Psalm 88:7, your rage weighs heavily on me. Yung galit mo, talagang tinakpan ako ng husto, no? And you overwhelm me with your crashing waves. No? Na-overwhelm siya. Na-overwhelm sila ng crashing waves. So, that prevented them to what? Not prevented them hindi nila kayang hubarin yung kanilang katawang tao. Hindi pinahintulot ni Jehovah sa kanila na hubarin nila. No, para silang tao talaga. Kumbaga tao sila talaga nung sila ay inanod ng tsunami. Ano nangyari sa kanila? Nung inanod sila, no? Ano nangyari? Nagkaroon ng whirlpool. Kasi at the same time kasi ng pagka nagkaroon nung nagkaroon ng subduction, bumaba ito, no? Ito, meron pa ditong mga magma, no? Yung tinatawag na molten
lava yon. So, magkakaroon ng cracks dito. At magkakaroon ng cracks at yung mga lava aakyat sa surface ng kasi mainit yung lava, may mga cracks, aakyat sa land surface. Magiging volcano siya. So habang tumataas ang molten lava or magma, no, magkakaroon ng volcanic eruption. No. So, anong nangyari? Magkakaroon din ng lindol. Nagkaroon din ng lindol na nag-cause ng tsunami. So, inanod sila. No, they were swept all away. Saan sila dinala? Doon mismo sa whirlpool. Nagkaroon ng whirlpool dito. Kasi nagbukas na ito. Siyempre, pag nagbukas ito, no, bababa, kakaroon ng whirlpool dyan. So, dito sila inanod. Say, for example, dito yung landmass sa Amerika, no? And yung karugtong ng Amerika, dahil iisa lang, dun sa tinatawag na land sa Iraq, kasi nandoon ang unang sila no? Sa Babylon, no? Doon banda, no? Doon sila banda sa Turkey, US of Turkey, sa taas lang ng Babylon. So, pag inaano sila, dinala sila dito. Nagkaroon ng whirlpool dito. Yan. Yung whirlpool, patuloy na bumababa hanggang sa pumunta sila dyan. Pagdating nila dyan, namatay yung katawan nila. Kasi hindi naman sila mamamatay dito eh. Hindi pa sila mamamatay kasi kaya nila dahil powerful yung mga angels, di ba? So, they are surviving here, pero hinihigop sila ng whirlpool hanggang dyan sa ibaba. Pagdating nila dito, lock up na sila. No? They were changed in dense darkness. Nung na-lock up na yung katawan nila doon, namatay. Namatay yung katawan. Doon pa lang sila nakalabas ng katawan nila. Hindi na sila makalabas. Wala na silang power pa. Bakit wala na silang power pa? Kasi wala nang sunlight na nagpe-penetrate. Alam natin na ang angels, they are stars, no? The stars of the heavens, Kasi malamang na nakakakuha sila ng power nila sa sunlight. Tingnan mo yung Superman. Si Superman, pagka wala ng sunlight, nawawalan daw ng lakas. Kung minsan itong mga tinatawag na science fiction, it talks about actually the spiritual realm up above us lang, dito lang sa lupa. No? Sila yung Superman na mas makapangyarihan kaysa sa mga tao. Pero kinikwento din nila kung ano ang sitwasyon nila. No? So, nung nandun na sila sa dense darkness, hindi na sila makalangoy papataas. Kasi wala na silang power. At saka, ang nangyayari sa kanila, nag-glitch sila. Yung glitching. Malfunctioning of their spirit being. Nung nagkasala sila sa Diyos na Jehovah, nung nagkatawang tao sila at nagsipag-asawa sila ng mga babae, that was their sinful inclination. Na gusto nilang maging tao, no? So hindi sila nag-change into spirits kasi sinful na sila eh. That is their inclination. Gusto na nila lagi tao sila. Ne? Gusto nila nasa fleshly body sila. So pagdating nila sa Tartarus, sa trenches, wala silang magawa na power na tumaas, kundi maghanap sila ng fleshly bodies in a lower kind of creatures. Tulad ng snail fish, no? A combination of a snail and then it's a fish. Siyempre, yung snail, andun lang siya. Hindi siya pwedeng mag-survive sa ilalim. Kailangan magkaroon siya ng fish kind of body, no? Para makahinga siya dun sa pinaka abyss na to, pinaka lowest pit. So doon sila, no?
pumapasok sila ng pumapasok sa kung kahit na anong mang animals, ah, na na sabi nga nila, ano daw yan, fauna, no? Creatures, underwater creatures, doon sa dito. Napakalaki nito napakalalim nito, no? So, nandun sila, paikot-ikot lang sila doon. In an animal flesh, no? Hindi sila pwede maging espiritong persona kasi yun nga ang inclination nila. Gusto nilang pumasok sa fleshly bodies. Kaya na-lock up sila dyan. Yan ang tinatawag na Tartarus, no? So, anyway, so maliwanag na yon. Hindi sila pumunta sa langit after the flood. No? Hindi nila na hubad ang kanilang fleshly bodies during the flood. Nahubad lang nila yon nung namatay yung katawan nila. Kaya nga doon nagkaroon ng paniniwala itong mga Roman, mga pagans, no? Na kapag ang tao daw ay namatay, lumalabas yung mga espiritu nila, no? Hindi totoo yun sa human beings. We don't have spiritual body, no? We are souls. We are souls, laman at dugo, kaluluwa. Pag namatay na tayo, walang espiritong lumalabas sa atin dahil tayo ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay namamatay, no? Tayo mismo. Pero itong spirits na to, itong mga dating angels, no? Meron silang katawang tao, nagsuot sila ng katawang tao. Nung namatay na ang katawan nila, lumabas sila doon sa katawang tao nila. Yun ang gusto nilang ituro sa mga pagano, no? Na hindi naniniwala sa Biblia. Kasi nung panahon ng nila Abraham, nung mga taon, si Noah, hindi naniniwala si Noah ng may espiritu. Ang alam ni Noah, mamamatay. Kahit si Adan alam niya na mamamatay siya dahil sa pagkakasala niya and he will never exist anymore. Alam niya yon. Paano lang nagkaroon ng ganong turo? Si Satanas, ang sabi niya kay Eva, you will never die. Na? You would not die. Sabi niya kay Eva. Hanggang ngayon, ganyan ang turo ni Satanas na kapag nagkakasala tayo sa Diyos, hindi tayo mamamatay. We are just transferring from one stage to another. Diba? Ang daming turo na nanggaling kay Satanas, yung reincarnation, na sabi nila, yung mga taong masasama, nagiging lilipat lang sa lower kind of life. Actually, sila yun eh. That is silang higher kind of life. They were spirit persons na napaka makapangyarihan nila. Meron silang power. Pero dahil sa pagkakasala nila, ano nangyari sa kanila? Una, pumunta sila sa tao. Then from human being, pumunta sila sa mga animals. What a humiliation. A big humiliation para sa kanila. Diba? Kaya nga para silang, sabi sa Tartaro, para silang nato-torture. Bakit? Humiliated sila. Anong nangyayari sa kanila? Tino-torture ba sila ng Diyos doon? Hindi. Nilock up lang sila. Ginawa lang silang mga prisoners na hindi sila makalabas. Ano ang nanto-torture sa kanya? Yung sarili nilang inclination. Na gusto nilang pumasok sa maging fleshly bodies. Hindi na sila kumbaga sa di ba tayo, hirap na hirap, na may mga inclination tayo, ayaw natin pero nagagawa natin. Ang kaibahan lang sa atin, we are forgiven. Kasi ipinanganak tayo, hindi tayo sakdal. Pero sila, hindi na sila pwedeng, wala nang forgiveness sa kanila. Kumbaga dati silang perfect, kaya nilang they could control themselves, no? Lalo na may conscience sila. Pero ano ginawa nila? Tulad ng ibang video ko, ano ginawa nila? Talagang sinira ang conscience nila. Hanggang sa panahon na hindi na nila talaga kayang pigilin ang sarili nila na gumawa ng masama. No? Hindi na sila makatawag pa sa Diyos dahil hindi na sila pinakikinggan. No, kasi binigyan na sila ng pagkakataon ng Diyos
nung palang tinitempt sila ni Satan, no? Malamang ang Diyos nagbibigay na ng warning sa kanila, huwag niyong gawin yan. Pero ginawa pa rin nila. So, hindi na sila pinakinggan ng Diyos. So, anyway, yun ang tinatawag na Tartarus, no? So, kung titingnan natin, huwag po tayong maniniwala sa mga tao ng mga masamang espiritu ay bumalik sa langit. Hindi sila makakabalik sa langit. Hindi na sila tinanggap. Kundi nandoon sila noon sa Tartarus o sa mga trenches, no? Sa kalaliman, sa abyss, no? Ibabalik din sila dyan ni Jehovah through Jesus Christ pagdating ng panahon. Sa Armageddon po, si Jesus din ang maglalagay sa kanila sa abyss. Ano po? Naalala nyo nung may incident si Panginoong Jesus sa isang tao na inaalihan ng demonyo. Tinanong niya, nung nakita ng tao na inaalihan ng demonyo si Jesus, natakot sila. Ano gagawin mo sa amin, anak ng Diyos? No? Dadali mo ba kami sa abyss? Na hindi pa panahon nila, no? So, takot na takot sila. Bakit? Kasi yun ang sitwasyon nila sa Tartarus eh. Hirap na hirap sila. Pumapasok sila sa kahit na anong pinakamababang uri ng animales. Sa microbio, sa algae, so whatever na nandoon, no? Pumapasok sila, no? Para sila natutorture dahil sa inclination nila, no? So, nung nakita nila si Panginoon Jesus, ano ang naalala nila? Ito yung anak ng Diyos. Sino sa palagay nyo ang ginamit ng Diyos na ilagay sila sa Tartarus noong panahon ng baha ni Noe? Sino? Ang sagot ng Biblia, yung incident na nakausap niya yung tinatawag na legion. Kasi tinanong ni Jesus, anong pangalan mo? Doon sa inaalihan ng demonyo, anong pangalan mo? Sumagot yung masamang espiritu, isa sa kanila sumagot, legion. Kasi napakarami nila sa isang tao. Ano ba yung legion? 3,000 persons o 6,000 persons? Pumasok sila sa isang tao. Paano maging posible yun? Posible yun kasi ano sila eh, spirit sila. They don't have definite, wala silang solid na katawan katulad natin. So they can get into a solid na katawan at magsiksiksikan sila doon. That is possible for them. No? So nung sinabi ni Jesus na, sino ka? Legion. So, tapos nung sinagot nila yun, they keep pleading to Jesus na wag silang itapon sa abyss. Sabi na, doon na lang kami sa mga pigs, sa swine. No, doon mo na lang kami ilagay. Ne? Okay? Pumayag si Jesus Christ. Sige, kasi hindi pa panahon. Sige, pumunta kayo doon. Dahil mababang uri pa yon. Kaysa, ang mahalaga kasi, yung tao na mas mataas ang uri kaysa sa hayop, na mas mahalaga kay Jehovah at sa kay Jesus, kailangan niyang mapalaya. So, pumayag na siya. Sige, pumunta kayo doon. No? So, pumunta doon yung mga masamang espiritu. Ilan yung swine? Ilan yung mga baboy na yon? 3,000 na mga baboy. Tapos ano nangyari? Dahil pumasok na sila doon, no, yung glitches nila, yung malfunctioning nila, ano nangyari? Meron silang inclination na bumalik saan? Sa deep waters. Kaya pumunta sila doon sa bangin, no? Umakyat sila sa bangin para lang makabalik sa lake. O sa lake. Doon yun sa Jordan Lake. Anong sa taas ng Jordan? Is it Dead Sea? No? Hindi natin alam. Ay, alam pala natin pero nakalimutan ko. Anyway, so bumalik sila doon. Meron silang inclination to go to the deep waters. Meron silang inclination to go into fleshly bodies kahit na mababang uri ng creature like hayop or anything, fish or anything, bumabalik sila doon kasi yun ang glitch nila eh. Sinira nila yung perfect nature nila, no? Kaya sila parang nato-torture, di ba?
para silang natutorture sa kanilang sinful inclination. Totoo naman yun kahit na tayo, no? Tayo mga tao, kung minsan, para tayong pinahihirapan sa sarili na lang nating inclination. Ayaw nating gawin ang isang bagay na yun, pero nagagawa natin. Ano nangyayari? Yung emotional state natin, nahihirapan tayo kasi we don't like those things. Pero bakit? Yung inclination natin, nagagawa natin kahit ayaw natin. Yan, sabi ni Pablo yun, di ba? Yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero yung mga bagay na hindi ko gusto, yun ang nagagawa ko. Di ba? Sabi ni Pablo. So, ganun din sila. No, nagkaroon na sila ng sinful inclination na nagpapahirap mismo sa kanila. So, kung papaanong tayong ginawa ng Diyos na ang tao, si Adan at Eva, they have to connect to their Creator. Kapag nakasala sila sa Creator, nag-deteriorate yung physical body nila, yung fleshly body nila nag-deteriorate, they grow old and die. No? So, paano naman yung mga spirit persons na to? Sila ba ay nagde-deteriorate din? No? Yes, nagdeteriorate. Ang kaibahan lang natin, tayo, no, si Adan at saka si Eva, tumagal pa si Adan ng 930 years, no? That is because nung panahong yon, no, yung sunlight, wala pang gaanong penetration ng sunlight kasi may water canopy sila. So, after the flood, biglang yung mga tao noon, no, sample ng mga tao, yung generation ancestors of Christ before the flood, ang buhay nila 900 years karamihan sa kanila. Si Lamech lang 777 years, pero karamihan sa kanila 900 years. Si Enoch, no, hindi na lang siya nakita. 365 years old siya nung nakikita pa siya ng mga relatives niya, ng mga tao. Pero hindi na siya nakita after that. Pero malamang namatay din siya ng 900 years. Inilipat lang siya sa isang lugar na hindi na nakita kahit ng mga kamag-anak niya, kahit ng sarili niyang pamilya, itinago siya ni Jehovah. No? I-discuss ko yan later on. Anyway, so before the flood, ang mga tao noon, mahahaba ang buhay. Pero they grow old and die. So, yun ang malfunctioning ng ating physical body, physical nature, dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva. After the flood, dahil nawala na yung protection natin sa sunlight, unti-unti nang bumaba ang lifespan nila. Ang pinakamahaba is, I think si Hebrew, si Heber. No? Si Heber, si Hebrew yun. Yun yung apo ni Shem. Si Shem, nabuhay pa siya ng 600 years. Yung tatay niya nabuhay ng 950 years, si Noah. No? So, nabuhay pa si Noah ng 350 years after the flood. Pero dahil 350, dahil 950 siya namatay, no? So, 600 siya nung flood. So, after the flood, nabuhay pa siya ng 350 years. So, that's just enough. Kasi si Adan nga, 930 years lang, no? Pero, pagdating kay Shem, 600 years na lang siya. No? At yung kanyang isa sa mga kapwa niyang si Eber, 633 years yata si Eber, no? So, tapos hanggang sa bumaba hanggang kay Abraham, una kay Terah na nabuhay lang siya ng 205 years. Si Abraham, 175 years. Ang susunod, si Isaac, 180 years. Si Jacob, 180, hindi ko nakalimutan ko na si Jacob, pero 100 plus years din. So, anong pinapakita nito sa atin? Nag-deteriorate ang katawan natin. Ganon din ang spirit persons na nagkasala sa Diyos. Yung mga anghel na nagkasala sa Diyos,
nagde-deteriorate din ang katawan nila, spiritual body nila. Nawalan na sila yung dati nilang kapangyarihan before they sinned against Jehovah. Nawala na yun. No? Hindi na nila kaya pa ang dati nilang ginagawa. Ang pagkakaiba lang natin, no? Mas mahaba ang buhay nila sa atin. Hindi lang sila 1,000 years, no? Kasi they are spirit persons. Malapit na malapit ang kanilang uri sa Diyos ni Jehovah na eternity. Dahil galing sila sa Espiritu ni Jehovah, sa Spirit sila, they're supposed to live also eternal, no? Eternal. So, ang lifespan nila, kahit na nagkasala sila, ay iikli din yan in such a time, no? Na tatagal. Pero hindi na sila patatagalin pa ni Jehovah dahil, talagang sobra ang kasalanan nila. Sabi nga sa Bible, no? Hindi na sila pinatawag ni Jehovah dahil sobra na, umabot na sa kalangitan ang kanilang kasalanan. Diba? Sabi dito sa Psalm 88, Ezra 9:6, no, because their errors have multiplied over their heads and their guilt has mounted up to the heavens. Sumobra na talaga sila. Kaya ang ginawa ni Jehovah, binilanggo sila sa abyss. No? Pag bilanggo ni Jehovah sa kanila sa abyss, babalik sila doon uli. No? Inilabas sila ni Jehovah. No? So ang dahilan kung bakit sila inilabas ni Jehovah, si Satanas, dahil sa ganito yun eh. Ito yung abyss. Okay, dito yung abyss. Maririnig ba sila ni Jehovah dyan kung nandyan sila? Siyempre, no? Maririnig sila ni Jehovah. May mga sinasabi sila kay Jehovah, hey! No, sabi Satanas. Oo, sabi, totoo. Si Noe at yung 3 niyang anak na natiling tapat sa iyo, hindi ko sila naisama. No? Katulad ng pagsama ko sa mga anak ni Cain, sa lahi ni Cain, sa iba pang mga anak ni Adan. Naitalikod silang lahat. Pero, oo, nanatiling tapat yung si Shem, Ham, and Japheth, kaya niligtas mo sila. Pero paano yung mga anak nila? Kaya ko silang italikod sa'yo. No? Kaya ko silang italikod, pahintulutan mo lang ako lumabas dito. Maitatalikod ko lahat sila. Lahat sila, kasi ngayon, naglilingkod lang sila dahil sa iyong, pagpapala. Ano na naman ang ginawa ano kaya ang posibleng gagawin ni Jehovah? Kasi ganun ang kanyang akusasyon sa Diyos. Yung mga ibang anghel, nakikinig din yun. No? Nakikinig din. Tinitingnan nila ang Diyos ni Jehovah, wala sa nagibo. Tinitingnan nila kung anong sasabihin ni Jehovah. Pahihintulutan ba sila ni Jehovah, si Satanas ni Pahihintulutan ba ni Jehovah si Satanas na lumabas sa Tartarus? Dahil sa universal issue na yan? Yes. Kasi, hindi pa nasusubok ang panibagong mankind. Yung sangkatauhan na iluluwal ng mga anak ni Shem, ni Japheth, Shem, and Ham. No? Hindi pa sila nasusubok. Kasi universal issue yan from the time that Adam, sinned. Pinatunayan ni Satanas kay Jehovah na maitatalikod niya lahat ng mga anak ni Adan. No? Kaya nagtagumpay siya noon kay Cain na italikod niya. Except Abel, nung 2 pa lang ang anak ni Adan at Eva. Si Abel talagang tapat. No? Kaya pinatay niya through Cain. So si Cain ngayon yung unang-unang naging offspring ni Satanas nung ahas. At lahat ng offspring ni Cain, naitalikod ni Satanas. So panibago na naman, after the flood, panibago na namang mankind o sangkatauhan. So pinalabas siya ni Jehovah. No? Para na naman
what do you call this, i-test yung integrity ng mga tao kung sila ba ay talagang maglilingkod sa Diyos dahil sa kanilang sa kusang loob na pag-ibig sa Diyos, out of love, hindi out of material things, no? Sinubok silang lahat. So, palalabasin na naman si Satanas. So, paano kaya siya pinalabas, no? Kung minsan, yung mga tradition, no? Yung mga kwento ni Satanas mismo sa pagan countries, no? Minsan may katotohanan yung ngayon eh. Yung iniiba lang ang kwento pero merong essence of truth doon. Kasi sa isang tradition ng Roman tradition o kaya Greek mythology, no? Or Rome yata 'yon. Na meron itong tinatawag na Tartarus. Ang sabi, meron siyang tinatawag na Phlegethon. Meron siyang 5 rivers, no? 5 rivers. Ito yung path actually ni Satanas ng palabas sa trenches. Hindi siya makalabas eh. Kailangan niya makalabas as what? As fauna. Hindi naman, kasi wala siyang kapangyarihan. Okay, lumabas ka. Pero nandiyan ka lang. You do your own. Hindi mo ako, I can't give you power. Your nature is supposed to be this way, but you disobey. So go ahead, lumabas ka. Paano lumabas si Satanas? No, yung river, 5 rivers na binabanggit ng Roman tradition, yung pagan tradition. Merong 5 rivers na dinaanan itong si Satanas as a creature, no? Maari siya ay isang snailfish noon, yung half spirit, half fish, no? Kaya nga meron sigurong tradition na mermaid, no? Kasi para tao siya, gusto niya maging tao, gusto niyang, but fish, no? Kasi pag tao siya, hindi siya makalangoy. Kailangan may fish part siya, no? So anyways, whatever yung nangyari sa kanya, hindi siya makalabas sa trenches o sa Tartarus as a spirit person. He had to swim his way to kung saan ang mga tao. Ang layo nun. Halimbawa, kung nasa Mariana Trench siya, kasi ang Mariana Trench is the lowest pit. Yan ang pinaka-lowest pit. Pupunta siya sa from Mariana Trench, iikot siya ngayon. Yung mga rivers na binabanggit ng tradition, pagan tradition na may 5 rivers, yung Phlegethon River, yung Acheron, and Acheron, Let, Styx, at saka may isa pa, 5 yun. Yun ang maaring pass niya. Kasi yan, yung Phlegethon, malamang ito yung sa Mariana Trench. Mariana Trench, yun ang river niya. Yung Philippine Trench, isa rin yan, no? So, yung mga masamang espiritu, nandun sila sa trenches. Yun ang path nila hanggang dumating sila dun sa Japan Trench, no? May tawag din dyan. And then, lumikot sila hanggang dun sa trench ng South Latin America or yung Central America hanggang doon sa South America. Pero malamang na nag-cross sila sa part ng Panama, no? At nag-cross sila sa Atlantic Ocean hanggang sa makarating doon sa Europe. Yun ang tinatawag actually na Acheron River. Kasi ayon sa Greek mythology, ang Acheron River ay yung Mediterranean seas, no? So lumangoy lang siya papunta doon sa kung saang tao. Hinahanap niya siguro kung saan yung mga tao noon kasi noong panahon ni Noe, no, 8 people pa lang. Nung nagkaanak sila, ilan lang anak nila? Tigsi 7 and 4, no? Yung anak ni Ham, no? 4 lang yata yon.
Si Cush, Mizraim, Put, at saka si Canaan, 4 lang. Si Shem, no? Si Arphaxad, si Assur, si Aram, youngest. Nakalimutan ko na iba. But you can research that, yung sa binigay ko sa inyong research paper, no, the history of the ancestors of Jesus Christ. So pumunta siya doon sa Atlantic Ocean, then sa Mediterranean, dumating siya doon sa pinakatuktok, doon sa kay Aram, doon sa pinakatuktok ng tinatawag na Euphrates River. So, malamang pumunta doon siya sa Euphrates River. Doon niya nakita yung mga tao. Pagdating niya doon, ano ginawa niya? Marami ng anak. Malalaki na. Nagsisipag-asawa na. No? Anong ginawa niya? Meron siyang tinukso. Naging ano siya? Naging babae. Kasi hindi na siya panihintulutan pa ng Diyos na maging lalaki. Naging babae siya. Kaya nga may tinatawag na the woman who walks on the sea. O kaya the Queen of Heavens, no, na sinamba noong panahon ng Babylonia. Asherah of the sea, no? So, naging babae siya. Ano ginawa niya? Tinukso niya ang isa sa mga anak no, ni Ham. Malamang si Cush. No, bakit Cush, nung panahon na nabuo na yung 4 na anak, no, na ipananganak na ni Cush ang kanyang mga anak, dumating si Nimrod o naipanganak si Nimrod. Separate dun sa sinabi ng Bible na mga anak ni Cush. Siya yung one of the mighty men. Pag sinabi kasi ng Bible na mighty men, galing yun sa Hebrew word na nakalimutan ko na rin, pero i-research ko yan uli. Mighty men or giant. Siya yung unang-unang binanggit na giant that is an opposition to Jehovah. Kaya malamang, most probably, yung ina niya ay si Satanas na naging babae. Doon na naman nagsimula. Ang binigyan niya ng kapangyarihan si Nimrod, tapos siya ay naging ginawa niyang Diyos ang kanyang sarili. At itong mga anak ni Shem, no? One of them, si Erech. Yeah, is Erech? Is it Erech? Apo ni Noah, kaapuhan ni Nora. Ginamit niya ngayon, ni Shem pala, apo ni Shem, ginamit niya ngayon na gumawa sila ng sigurat para kay Satanas. Sinamba nila si Satanas doon. Naging Diyos si Satanas yung panahon ni Nimrod. No? Pinasamba sila ni Nimrod kay Satanas. Yan. So, kung marami pa akong ikikwento, sana maganda tuloy-tuloy, no? Pero, sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paanong nangyari na, o i-discuss kung more yung universal issue, no? Kung bakit pinahintulutan ni Jehovah nung lumabas uli si Satanas. At malamang may dalawa siyang kasama. Kasi sa ancient tradition, 3 babae ang naging diyosa sa Babylonia. Sa ancient Babylon. No, gumawa sila ng sarili nilang ziggurat temples. No? Na kung saan sila sinamba. At itong 3 babaeng ito, naging sobra ang kanilang sex drive. Grabe ang sex drive nila. May mga binabanggit pa nga na after they have sex with human being, they kill them. No? So, grabe, makikita mo sa tradition ng mga pagan na yan, nakikita ko anong naging ugali ng mga masamang espiritong ito o masamang anghel na ito nung sila ay nagkatawang tao. No? Kaya talagang galit si Jehovah sa kanila. They will be forever his enemy. No? So anyway, matatapos na ako. Hope you enjoyed my video. Sana po nandun kayo uli sa next ko. Thank you. Bye.